Mga minamahal, talaga nga namang oo, durog na durog po ngayon yung mga DBS, Duterte's Bobos supporters. Dahil mismong ibang bansa na po ang nagpatunay na hindi po totoo yung pinalabas po nilang deep fake AI video na itong si PBBM po ay sumisinghot daw po ng white powdery substance. Kasi kapag ang NBI po ang mag-imbestiga dyan or yung sa Pilipinas mismo, lagi nilang sinasabi, ay hindi, merong lagayan ng presidente, ay hindi tayo pwedeng maniwala, hawak ng presidente yan, ay hindi totoo yung mga investigasyon sa Pilipinas, wala talagang ano dyan, kasi hawak yan ng presidente, ganyan, pagtatakpan nila yan, di ba yan yung laging sinasabi ng mga DDS, o ngayon, ibang bansa na po mga minamahal ang nag-confirm na yung video po na pinalabas na nagsisinghot-singhot daw ba itong si PBBM ay fake news. Hindi po totoo. Parte po ito ng demolition job. Kumbaga, ginawa lang daw po finish swap. Yan po yung sabi dito. So ngayon, basahin natin to mga minamahal ha. Pulburon video crumbles. AI expert find trace of facial manipulation. So, yung mga AI expert na po, mga minamahal ang nagsalita. So, ngayon, ano ka, Harry Roque? Ano ka ngayon, Harry Roque? Ano ka ngayon, Maharlika? Diyos ko. Ngayon, itong si Harry Roque, kakasalita mo ng presidente ay adik. Ang presidente ay bangag. Ang presidente ay wala sa sariling katinuan. O, tingnan mo kung ano yung nangyari sa'yo ngayon. Ikaw na yung nawawala sa katinuan dahil isa ka ng fugitive. Nagtatago ka. At mukhang gagraduate ka na din, Harry Roque, dahil nga napipinto na ang pagkaso sa'yo ng disbarment cases. Naku, si Harry Roque, mga minamahal. Di ba? Yung human rights lawyer na naging real quick human rights runner dahil tumatakbo na po ang inyong abogado. Hindi bilang senador bagkus tumatakbo sa batas dahil gusto niya pong magtago. Nako, mga minamahal. Okay, sabi dito, last July, a low-quality video supposedly showing President Bongbong Marcos snorting a white powdery substance went viral online. Yan po yung sabi ng Vera Files. Vera Files took a deeper look into it. Partida, mga minamahal, oo nga pala, no? Vera Files to, ha? Mga minamahal, Vera Files tong binabasa natin. Ngayon ko lang na-realize, Vera Files po ang binabasa natin, mga minamahal. At alam nyo yung Vera Files, isa po yan sa mga kritiko ng administrasyon. Noon pa man, nung tumatakbo pa lamang po bilang presidente si PBBM, noon pa man critics na po ang Vera Files dito sa ating presidente. Pero tingnan nyo nga naman ngayon, mga minamahal, hindi naman sila nagbubuhat sa sariling bangko. Pero syempre, mga minamahal, mali din naman talaga ang magpakalat ng fake news. 'Di ba? Mali ang magpakalat ng fake news. So, sila na mismo yung nag-debunk. Oh, sabi dito, editor's note, this story has been updated to reflect correction made regarding attribution to the deepfake unit analysis. Deepfake analysis unit or DAU. And its partner, an earlier version of the story indicated that the conclusions were made by the tools they use for analysis. The conclusions were drawn from the tool used. And this interpretation were made by the DAU, yung Deepfake Analysis Unit. The story was also updated to correct the description of the DAU, as well as to reflect that it was DAU that got in the touch with their partners, GitRail Labs. So, on the morning of his third State Nation address last July, di ba alam niyo yun, mga minamahal, doon lumabas yung video sa mismong State Nation niya. A low-quality video supposedly showing President Ferdinand Marcos Jr. snorting a white powdery substance made rounds on social media. Actually, kahit hindi naman tayo expert, halata naman na deepfake yun. Finish swap lang. Pero syempre, mas maganda, hindi. Paano din naman natin nasabing manipulated yon? So, kailangan talaga natin ng initial sources. Pero alam naman natin sa
kitang-kita naman sa video na deepfake yon. Pero syempre, legal basis pa din, mga minamahal. O ngayon, meron na tayong legal basis na according sa mga expert, face swap yun, mga minamahal. 'Di ba? Facial manipulation yung nangyari. Dubbed with the Pulburon video by its publisher with crumbly Filipino dessert used as euphemism for cocaine, the clip immediately drew question over its legitimacy. Was it actually Marcos in the video, or had the video been manipulated using artificial intelligence or AI? So, kahit hindi naman tayo expert, mga minamahal, halata naman talaga, di ba, na yung video na nag-circulate online is fake news. Pero, kahit hindi tayo AI expert, nakita natin na may something na mali. At kinonfirm po yan, mga minamahal, ng AI expert. AI expert na po mismo ang nag-confirm, ha? So, in 2021, Marcos underwent drug test shortly after then President Rodrigo Duterte said a candidate for president was using cocaine. Marcos tested negative. Sila na mismo yung nagsabi, negative si PBBM dahil noon pa ito nagpa-drug test. But his critics continue to circulate rumors of his alleged substance abuse. Kasi gusto nilang i-character assassinate, sirain itong ating presidente. Gusto nilang sirain si PBBM. 'Di ba? Yan naman talaga yung gusto nila kasi gusto nila na hindi maibigay sa ICC si Digong, 'di ba? Kasi hindi sila sinunod ni PBBM. Yan talaga yung issue doon, mga minamahal, hindi na-aprobahan yung budget na gusto ni Sara Duterte, 'di ba? Kaya sila nagalit sa administrasyon. Kaya ang ngayon, ang ginagawa nila, tinitira si PBBM. Actually, mga minamahal, lahat ng kaaway ni Digong, tinitira niya sa droga. Tingnan niyo si Dilima, tinira niya sa droga. Yung kaaway niya na, basta may nakaaway pa siya, tinira niya din about sa droga na gumagamit din. Tapos ngayon si PBBM, tinira niya din about sa droga. Lahat ng mga nakakaaway ni Duterte, ang ending niyan, drugs, yung tirada niya. 'Di ba? So sabi dito, at the time of its release, people behind the Pulburon video gave no information about its origins, no detail of authentication process it allegedly underwent. And no raw copy made available for the public to scrutinize. 'Di ba? Naglabas sila ng Pulburonic video pero wala silang raw video na ipinakita para maimbestigahan yung video na pinakita nila. So, halata nga, mga minamahal, na AI. Pero dahil nga hindi naman tayo expert nun, nasasabi naman talaga nating AI kasi uso yung AI. Halata naman. Pero hindi tayo expert para magbigay ng ganyang komento. So ngayon, meron na pong AI expert na nagbigay na yung video na yun is facial manipulated. So ngayon, continue pa natin, ha. In a joint press conference on July 23, the National Bureau of Investigation and its Philippine National Police stated that the result from their video spectral analysis revealed that the tracheal notch and the antritagus, both on the outer part of the ear, the main in the video of those of the participant are different. So, sa ears, merong nakitang difference. Without sufficient proof its factuality, talk about the Pulburon video quickly crumbled. In the age when the videos can be easily manipulated and generated with just a prompt and a click, transparency is a key to establishing legitimacy. So, kailangan natin, mga minamahal, ng transparency. So, ngayon, Vera Files Fact Check reach out to the key figure present that the Duterte link hakbang ng Maisog Rally, California, where the video was debuted and get more information and authenticity. So, mga minamahal, ang ibig sabihin dito, hindi nagre-respond itong sila Maharlika every time na ina-ask sila about sa Pulburonic video na yan. At mismong nagtukoy dito is yung mga AI expert na trace nila na itong video na to is facial manipulation. So, napaghalataan. Down na sila ngayon, mga minamahal. Wala na silang choices kundi gumawa na naman ng ibang issue para masiraan si PBBM. So ngayon, ano kaya ang reaction nila? Silent sila ngayon dito, mga minamahal, sa issue na to. Silent sila sa inilabas na balita ng Vera Files. Tahimik sila. Bakit sila tahimik? Kasi alam nilang debunk na sila. Diba? Kasi mismong AI expert na
ang nag-confirm na ito ay isang facial manipulation. Diba? Ganyan sila kaswapang. Ganyan sila kagago. Ganyan katarantado itong kulto ni former President Duterte. So yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.